Ang isang MVP para sa season ay isang agawan, na kung sino ang karapat-dapat na makasungkit sa parangal na ito, kadalasan na may palaging may pangalan na aktibo sa ngayon itong si Nikola Jokic, at Jason Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, at Anthony Davis na ngayong season maganda ang kanyang ipinakita na laro. At ngayon itong si Kyrie Irving ay dinawit ang pangalan dahil sa kanyang magandang ipinakita na laro sa Dallas Mavericks. Nang na-sideline kasi si Luka Doncic ay itong si Kyrie Irving ang nagbubuhat para sa panalo. Sa katunayan ang Dallas ay 5-1 na wala si Luka at itong si Kyrie Irving lang ang naglalaro, at hindi lamang si Luka ang wala kundi pati rin si Klay Thompson. Habang wala ang dalawang ito dahil sa injury, ito si Kyrie Irving ay nagpakitang gilas sa Mavs na pinabibilib yata si Luka dito. Umani siya ng maraming pag-uusap sa mundo ng liga at umabot pa nga bilang tawagin na naging early MVP sa kanyang mga ginagawa. Kahapon nanalo ang Dallas laban sa Utah Jazz at itong si Kyrie Irving ang namuna, tumapos siya na merong 30 points at 7 rebounds at 9 assists na may kasama pang 4 na steal, habang wala si Luka at Klay para sa kanila. Itong si Jason Kidd ay gumawa ng plano para sa opensa. Pinatibay ni Kidd ang ball movement na galaw, dahil alam niya na bihasa dito si Kyrie Irving kaya mas pinatibay ang kanilang opensa na naging balanse nga. Nandyan din na tumutulong para sa Mavs sina PJ Washington, Najee Marshall, Quentin Grimes, Spencer Dinwiddie, Daniel Gafford at Derek Lively II. Ang epekto ni Kyrie Irving ay para sa Mavs ay nangingibabaw, kasalukuyan siyang kumukuha ng 50.9% mula sa field at 46.6% mula naman sa 3-point shot. Nagtala rin si Irving ng mga average na 24.5 points, 5.4 assists, 4.7 rebounds at 1.1 steals bawat laro. Habang ang Charlotte Hornets ay isa sa mahinang koponan sa Eastern Conference, na may record na 6-14, at ngayon sa pag-sideline ni LaMelo Ball ay tiyak na mas mapaibaba pa ito. Ang kanilang franchise star ay humaharap ngayon sa isang calf strain injury at muling susuriin sa loob ng 2 o 3 weeks para sa kanyang pinsala. Masama ito para sa koponan at dito kay LaMelo Ball na may magandang ipinapakita na laro sa season na ito. Sa katunayan siya ay nag-a-average ng career high na 31.1 points, at 6.9 assists at 5.4 rebounds, habang nag-shoot ng 35.6% mula sa 3-point shot. Siya ang inaasahan ng koponan sa bawat laro, at ito nga mas naging masama pa dahil sa natamo niya na injury. Marami ang nagsasabi na naging sayang daw itong si LaMelo Ball dahil napunta siya sa Charlotte Hornets na walang gaanong katulong na superstar. Tila nasasayang lang daw ang kanyang talento sa basketball, at ngayon nga maraming trade rumors para sa kanya na gusto siyang makuha ng ibang koponan. Bago natamo ang pinsala ni LaMelo Ball, siya ay may malakas na ipinapakita sa laro dahil may average na 40.2 points sa huling 4 na laro nito, at kasama doon ang 50 points laban sa Milwaukee Bucks noong November 23. Sa ngayon makaligtaan ni LaMelo Ball ang ibang mga laro dahil nga 2 o 3 weeks na susuriin ang kanyang injury.